Isang gabi, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsabog at kaagad nalaman ng isang Iranyang ama na kung hindi niya ilalabas ang kanyang anak na babae ngayon, baka wala na silang pagkakataon bukas. Ngunit hindi niya kailanman naisip na pagdating nila sa Pilipinas, ang naghihintay sa kanila ay magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Malayo ang tunog ng pagsabog, ngunit para kay Arash, hindi na ito kailanman naging sapat na malayo. Ang bintana sa isang lumang apartment sa katimugang bahagi ng Iran ay nanginginig, tila natatakot kasama ang mga naninirahan sa labas. Hindi ganap na madilim ang kalangitan sa gabi, ngunit ito ay maliwanag sa pana-panahon mula sa liwanag ng digmaan na walang sinuman ang nag-imbita. Nakaupo si Arash sa tabi ng maliit na maleta, habang mahigpit na hawak ng isang kamay ang kanyang pasaporte at ang isa naman ay humahaplos sa buhok ni Leila, ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae, na mahimbing na natutulog, yakap ang isang kumupas na manika sa sofa. Madali nang magising ang bata tuwing gabi simula nang magsimula ang digmaan. Hindi na niya kinatatakutan ang kulog dahil ang tunog sa itaas niya ay mas nakakatakot ng ilang beses. "Tatay, aalis na ba talaga tayo?" Tanong ni Leila nang hindi man lang nagmumulat ng mata. Ang kanyang boses ay paos at mahina, parang isang taong umiyak buong araw. Tiningnan ni Arash ang kanyang anak bago sumagot na may ngiting pilit na pilit hanggang sa kumirot ang kanyang pisngi. "Oh, pupunta tayo sa lugar kung saan walang sino man ang kailangang matulog habang nakikinig sa tunog ng pagsabog." Hindi niya sinabi sa kanya na ang tiket sa eroplano na binili sa pamamagitan ng isang ahente ay ang huling pera mula sa pagbebenta ng singsing sa kasal ng kanyang asawa. Ang babaeng pumanaw, 2 taon na ang nakakaraan dahil walang gamot, walang kuryente at walang sapat na oras ang ospital upang iligtas ang sinuman. Hindi rin niya sinabi na pinili niya ang Pilipinas dahil ito ay pangalan ng bansang ibinulong sa kanya ng kanyang kakilala na may mababait na tao, mainit ang panahon, mabango ang pagkain at marahil ay makapag-uumpisa muli ang buhay. Hindi niya gaanong kilala ang Pilipinas kundi sa mga larawan ng dagat, gintong simbahan at ang salitang "kumusta" na hindi pa niya nabibigkas ng malinaw. Ngunit sa gabing iyon, kung kailan ang kanilang bayan ay naging isang lugar na hindi na kayang protektahan ang kanyang anak, hindi niya kailangan ng mapa. Ang kailangan lang niya ay isang paraan palabas. Nang muling umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng sirena, kaagad na tumayo si Arash. Kinuha niya ang kanyang backpack at binuhat si Leila na nagising at mahigpit na yumakap sa kanya. Siniksik ng bata ang kanyang mukha sa balikat ng ama nang hindi umiiyak. Sa loob ng elevator na gumagana paminsan-minsan, tiningnan niya ang kanyang anino sa salamin. Isang 38 taong gulang na lalaki na may mga mata na mas matanda kaysa sa kanyang edad, nagsisimula ng maging ubanin ang kanyang buhok sa sintido. Ang kulubot na t-shirt na dati niyang suot sa trabaho noong siya ay isang civil engineer pa. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya inhinyero. Hindi na siya isang taong may kinabukasan. Siya ay isang ama lamang na nagsisikap na ilayo ang kanyang anak mula sa pagkasira. Nang bumukas ang pintuan sa ibaba, ang hangin sa gabi ay nagdala ng amoy ng usok at alikabok sa kanyang mukha. Lumingon siya upang tignan ang gusaling tinatawag nilang bahay sa huling pagkakataon. "Tandaan mo, Leila," mahina niyang sinabi habang lumalabas. "Kung minsan, kailangan nating iwanan ang ating tahanan upang mabuhay ng sapat para makabuo ng panibagong tahanan." At nang gabing iyon, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Puno ng katahimikan ang paliparan na mas malakas pa kaysa sa isang palengke. Hindi ito katahimikan na walang tunog, kundi katahimikan ng mga taong hindi na alam kung ano ang sasabihin sa kanilang tadhana. Maraming bata ang natutulog sa kandungan ng kanilang mga ina. Ang isang matandang lalaki ay may dala lamang na isang bag. Ang ilang kababaihan ay nakatayo at desperadong naglalaro ng kanilang mga cellphone, naghihintay ng balita mula sa mga hindi pa rin makalabas. Ang bawat isa ay gumagalaw, ngunit ang kanilang mga mata ay tila may iniwan sa likod na hindi na nila kailanman mababalikan pa. Mahigpit na hinawakan ni Arash ang kamay ng kanyang anak habang sila ay nakapila sa check-in. Nag-ingat siya sa bawat hakbang. Tila natatakot na ang buong plano ay masisira dahil lamang sa hindi kumpleto ang mga dokumento o isang tanong mula sa opisyal. Nakatayo si Leila sa kanyang tabi. Suot ang isang kumupas na dilaw na jacket at yakap ang kanyang manika. Tila ito ang huling bagay na mapagkakatiwalaan sa mundong ito. "Malayo ba ang Pilipinas?" tanong niya.
Sapat na malayo upang makatulog tayo ng isang beses at gumising sa isang bagong umaga, sagot niya. May digmaan ba doon? Saglit na huminto si Arash. Wala, hindi tulad dito. Tumingala ang bata at tumingin. At hahanapin ba tayo ni nanay kung lalayo tayo ng ganoon? Ang tanong na iyon ay labis na nagpasakit sa kanya, kaya kinailangan niyang ilihis ang tingin sa flight monitor. Laging hinahanap tayo ni nanay, mahina niyang sinabi. Nasa bawat lugar si nanay kung saan tayo nagmamahalan pa rin. Matapos dumaan sa immigration, umupo siya sa isang plastik na upuan sa tabi ng malaking bintana. Nakita ang mga eroplano na nakahanay na tila mga ibong bakal na handang magdala ng mga tao palayo sa dilim. Ngunit walang eroplanong makapagagarantiya na ang patutunguhan ay magiging kaligayahan. Mayroon lamang maliit na pagkakataon na sapat upang ang mga nawawalan ng pag-asa ay handang sumugal. Ang isang dayuhang lalaki sa tabi niya ay bumaling at nagtanong sa sirang Ingles kung saan siya pupunta. Maynila, sagot ni Arash. Tumango ang lalaki. Mababait ang mga tao doon. Ang maikling salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init, tila may isang taong nagbigay sa kanya ng isang maliit na flashlight sa pinakamadilim na oras. Nang dumating ang oras ng pagtawag para sumakay, tumayo si Leila nang hindi gumagalaw at ayaw maglakad. Lumuhod si Arash sa kanyang harapan. Natatakot ka ba? Tumango siya. Paano kung pagbalik namin wala na ang aming bahay? Ang sagot na iyon ay halos hindi niya masagot. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak ng marahan. Makinig ka, mahal. Ang tahanan ay hindi lamang mga pader o kalsada. Ang tahanan ay kung saan hindi ka natatakot. Ang tahanan ay kung saan tayo magkasama pa rin. Tiningnan ni Leila ang kamay ng kanyang ama bago inilagay ang kanyang maliit na kamay sa palad nito. At ang ama at anak ay dumaan sa gate ng pagtawag, dala ang ilang gamit at mga pusong mas mabigat pa kaysa sa bigat ng lahat ng bagahe sa ilalim ng eroplano. Sa loob ng eroplano, ang lahat ay tila napakatahimik. Ang ingay ng makina ay tuloy-tuloy, tila ang mundo sa labas ay hindi kailanman nasira. Walang sirena, walang kumikislap na ilaw mula sa pagsabog. Mayroon lamang malabong ilaw sa itaas ng mga upuan ng mga pasahero na nakasandal at nagpapahinga. At ang mga flight attendant na nakangiti ng propesyonal, halos nakalimutan ni Arash sa maikling sandali na ang mundo ay puno pa rin ng hangganan at pagkawala. Hindi nagtagal, nakatulog si Leila matapos lumipad ang eroplano. Ang maliit niyang ulo ay nakasandal sa kanyang braso ng may tiwala. Tumingin si Arash sa labas ng bintana. Nakita lamang ang kadiliman at ang mga ulap na bahagyang nililiwanagan ng buwan. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa kanyang bayan ngayon. Hindi niya alam kung nakatayo pa rin ba ang mga lumang gusali. Hindi niya alam kung sino man sa kanyang mga kapitbahay ay nakalabas. Ngunit alam niya na sa buhay na ito, walang mas masakit kaysa sa kailangan mong maging masaya na nakaligtas ka habang ang iba ay hindi. Muling sumilay ang larawan ng kanyang asawa sa katahimikan. Si Shirin ay mahilig tumawa. Ang kanyang mga mata ay maliwanag tulad ng isang umaga na walang alikabok ng digmaan. Dati niyang sinabi kay Arash na kung magkakaroon sila ng anak na babae, gusto niya itong lumaki sa lugar kung saan ang pinakamalakas na tunog sa buhay ay ang tunog ng alon, hindi ng baril. Noong panahong iyon, tumawa siya, iniisip na iyon ay magandang pangungusap ng isang mapangarapin. Ngunit ngayong gabi, naging sumpa ito na humahabol sa kanya dahil pinabayaan niya ang kahilingan na iyon ng halos huli na. Nagdala ang flight attendant ng kumot. Kinuha niya ito at maingat na ipinantakip sa kanyang anak. Gumalaw ng bahagya si Leila bago binanggit sa pagtulog ang nanay. Ipinikit ni Arash ang kanyang mga mata, nilulon ang luha. Wala siyang karapatang maging mahina ngayon. Kailangan pa niyang punan ang mga dokumento. Suriin ang mga murang apartment sa Maynila mula sa lumang mensahe na ipinadala ng kaibigan. Kailangan niyang isipin ang tungkol sa trabaho, wika, ang natitirang pera at ang pagsisimula muli sa isang bansa na hindi niya alam kahit ang sistema ng bus. Ngunit sa dilim na iyon, narinig niya ang tawa ng isang bata mula sa likuran. Ito ay isang ordinaryong tawa, matinis, malinaw, at walang espesyal na kahulugan. Ngunit halos umiyak si Arash dahil dito, dahil naisip niya na mayroon pa ring iba pang uri ng buhay sa mundo. Isang buhay kung saan ang mga bata ay dapat na maging tunay na bata. Muli siyang bumaling kay Leila bago bumulong sa Persian ng mahina. Makakarating tayo sa lugar kung saan makakaya mong tumawa muli ng ganoon.
Dumaan ang eroplano sa makapal na ulap at umiling ng bahagya. Nagsisimula ng maging madilim na bughaw ang kalangitan sa labas ng bintana sa horizon. Paparating na ang umaga at tahimik na ipinagdasal ni Arash na ang bagong umaga sa Pilipinas ay mas magiging maawain sa kanila kaysa sa huling gabi sa kanilang bayan. Bumukas ang pinto ng eroplano, kasabay ng mainit at mahalumigmig na hangin na pumasok, parang basang kumot. Kaagad na kumunot ang noo ni Leila nang pumasok sila sa terminal ng paliparan. Ang init, mahina ang tawa ni Arash sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Iyon ay maaaring magandang balita. Ibig sabihin, wala na tayo sa parehong gabi. Ang paliparan sa Maynila ay maliwanag, malinis, maayos at puno ng mga karatula na may maraming wika kasama ang Ingles na kahit papaano ay naging tulay para makapagpatuloy siya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak sa bawat hakbang, dumaan sa iba't ibang uri ng tao, mga turista na may mga bagahe, mga pamilyang Pilipino na sumasalubong sa kanilang mga kamag-anak, mga ngumingiti na staff ng paliparan sa panapanahon. Maliit lang ang mga ngiting iyon, ngunit para sa isang taong tumakas mula sa mundo, kung saan ang lahat ay may seryosong mukha, ang isang simpleng ngiti ay halos isang himala. Sa immigration counter, labis siyang nag-alala hanggang sa lumamig ang kanyang palad. Ang lalaking opisyal na nakauniporme ay kinuha ang kanyang pasaporte, binuklat ang mga pahina ng tahimik at pagkatapos ay tiningnan si Arash at Leila. Nagtago ang bata sa likod ng kanyang ama ng maingat. "Gaano katagal kayo mananatili?" tanong ng opisyal. Sumagot si Arash ng maingat hanggat maaari. "Hindi ko po sigurado, siguro po matagal. Gusto ko po ng ligtas na lugar para sa aking anak." Tiningnan siya ng opisyal ng saglit bago lumambot ang kanyang mga mata. Ipinatatak niya ang pasaporte at ibinalik ito, kasabay ng mabagal na pagsabi, "Maligayang pagdating sa Pilipinas." 4 na salita lamang iyon, ngunit pakiramdam ni Arash ay pinayagan siyang huminga ng buong-buo muli. Sa labas ng paliparan, ang tunog ng mga sasakyan, mga anunsyo, at ang mga ilaw mula sa malaking kalsada ay nagpaparamdam na ang Maynila ay tila hindi kailanman natutulog. Ang lungsod na ito ay hindi katulad ng kanyang lumang bayan. Ito ay mabilis, magulo, maliwanag at puno ng kakaibang amoy pagkain, tambutso, lumang ulan sa sementadong sahig at mga bulaklak na may dalang isang tao. Binuksan niya ang lumang mensahe mula sa kaibigan na dating nagtrabaho sa Pilipinas. Mayroong pangalan ng isang maliit na guest house malapit sa Malate at isang numero ng telepono na maaaring gumana o hindi. Nag-alinlangan siyang sumakay ng taxi. Ang driver ay isang Pilipinong nasa edad na. Nakaunti lang ang alam na Ingles, ngunit nang malaman niyang galing sila sa Iran at bagong dating, tinulungan niya itong buhatin ang bagahe kasabay ng isang malawak at palakaibigang ngiti. Tiningnan ni Leila ang Maynila sa bintana sa buong biyahe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagtataka. Matataas na gusali na kahalili ng makulay na mga karatula, mga convenience store na bukas at maliwanag sa tabi ng kalsada, mga ginintuang estatwa ng Buddha na kumikislap sa kanyang paningin, mga motorsiklo na dumadaloy tulad ng maliliit na isda sa ilog na bakal. "Tatay," bulong niya, "maingay dito." Tumango si Arash. "Oo, ngunit hindi tulad sa bahay." Tiningnan niya ang kanyang anak at ngumiti ng bahagya. "Oo, hindi tulad sa bahay." At sa unang pagkakataon simula nang umalis sila ng Iran, nagsimula siyang maniwala na marahil ang pagiging hindi na katulad ng dati ay ang bagay na nagligtas sa kanilang buhay. Ang guest house ay nasa isang makipot na eskinita na may mga kable ng kuryente na magulo, tila mga linya ng tadhana ng mga tao sa malaking lungsod. Ang lumang karatula ay kumupas at ang ilaw ay kumukutitap, tila pagod na pagod. Ngunit para kay Arash, ito ay mukhang mas ligtas kaysa sa alinmang lugar sa panahong iyon. Ang may-ari ng guest house, isang babaeng lampas 50, ay hindi gaanong marunong mag-Ingles, ngunit sinubukan niyang pakinggan ang bawat salita na ipinaliwanag niya habang tinitingnan si Leila ng may malambing na mga mata. Nang makita niyang halos nakatayo na natutulog ang kanyang anak, wala na siyang tinanong pa. Kinuha lamang niya ang susi ng silid sa ikalawang palapag at sinabi, "Magpahinga muna kayo. Mag-usap na lang tayo bukas." Ang silid ay napakaliit. May isang solong kama, isang dagdag na kutson, isang kisame na bentilador na dahan-dahang umiikot, at isang bintana na nakaharap sa dingding ng katabing gusali.
Ngunit may malinis na banyo, may tubig, may ilaw at walang tunog ng pagsabog. Sapat na iyon upang mapanatili si Arash na nakatayo ng tahimik sa gitna ng silid sa loob ng ilang segundo. Kaagad na bumagsak si Leila sa kama. Ang manika ay inilagay sa tabi ng unan. Tiningnan niya ang kisame bago nagtanong ng may antok na boses, "Ligtas na ba tayo?" Umupo si Arash sa tabi ng kama, hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngayong gabi, oo. Tumango ang bata at mabilis na nakatulog, tila ang kanyang katawan na nagdala ng takot mula sa malalayong bansa ay ngayon lamang pumayag na bumagsak. Umupo si Arash at tinitigan ang kanyang anak ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag, sinuri ang natitirang pera, ang lumang telepono na malapit nang maubos ang baterya, at muling tiningnan ang lahat ng dokumento. Kinuwenta niya ng mabilisan. Hindi sila makatagal ng 3 linggo kung walang trabaho, walang tutulong at walang anumang masamang mangyayari. Nakapagdisenyo na siya ng 12 dosenang istruktura ng gusali, ngunit ngayong gabi hindi niya alam kung paano idedisenyo ang kanyang sariling buhay bukas. Mahina ang katok sa pinto. Nagulat siya at kaagad na binuksan ito. Nakatayo ang may-ari ng guest house, may hawak na maliit na tray. May 2 mangkok ng mainit na lugaw at tubig. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, "Para sa bata, para sa iyo." Mabilis na hinawakan ni Arash ang kanyang dibdib bilang pasasalamat. "Salamat, maraming salamat po." Umiling siya, tila ayaw ng maraming pasasalamat, at itinuro ang mangkok ng lugaw, kumain habang mainit pa. Matapos isara ang pinto, tiningnan niya ang simpleng pagkain sa kanyang harapan. Ang amoy ng lugaw ay mahina, halos walang anumang mamahalin, ngunit kakaibang nagpakulo ng kanyang luha. Dahil ito ay kabaitan mula sa isang estranghero sa unang gabi sa isang bagong bansa. Dahan-dahan niyang ginising si Leila upang pakainin ng 2 kutsara. Antok na antok ang bata ngunit kumain at bumulong. Masarap. Ngumiti si Arash sa kanyang anak at sa kanyang puso. Alam niyang minsan, ang nagliligtas sa buhay ng isang tao ay hindi ang malalaking plano, kundi ang isang mangkok ng mainit na lugaw mula sa kamay ng isang taong hindi nagtanong muna. "Saan ka nang galing?" Ang unang umaga sa Maynila ay dumating kasama ang tunog ng mga sasakyan, mga boses ng mga tao na nag-uusap, at ang amoy ng pagkain na nagmumula sa kalsada sa labas ng eskinita. Nagising si Arash bago sumikat ang araw. Halos hindi siya nakatulog dahil sa pag-iisip tungkol sa pera, mga dokumento, at ang kinabukasan na wala pa ring malinaw na hugis. Ngunit nang bumaling siya at makita si Leila na nakayakap sa kanyang manika ng payapa, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit kailangan niyang magsimula sa wala, gagawin niya. Matapos maligo at ayusin ang damit ng kanyang anak, ibinaba niya ito sa ibaba. Inaayos ng may-ari ng guest house ang mesa para sa almusal. Mayroong toasted bread, saging at kape. Inabot niya ang isang kahon ng gatas kay Leila. Tahimik na kinuha ito ng bata, ngunit nang ngumiti ang babae sa kanya, ngumiti rin siya sa unang pagkakataon. Ito ay nagparamdam kay Arash na tila nakakita siya ng sikat ng araw sa isang basag na pader. Ginamit niya ang kanyang telepono at binuksan ang translation app upang tanungin ang may-ari ng guest house kung mayroon bang trabaho na maaaring gawin ng mga dayuhan. Nag-isip siya ng matagal bago dahan-dahang sumagot na maaaring mayroong mga restauran, mga repair shop o ilang construction site na nangangailangan ng manggagawa. Ngunit kung trabaho sa engineering, kakailanganin niya ng mas maraming dokumento at mas mahusay na Filipino. Ang sagot na iyon ay hindi lumampas sa kanyang inaasahan, ngunit mabigat pa rin. Tumango si Arash, naiintindihan niyang mabuti na ang kanyang kaalaman at karanasan mula sa kanyang bayan ay maaaring hindi gaanong mahalaga tulad ng inaakala niya kapag tumawid na siya ng hangganan. Kinahapunan, dinala niya ang kanyang anak sa labas ng eskinita upang maghanap pa. Ang kalsada ay mas abala kaysa sa nakasanayan ni Leila. Ang mga Pilipinong estudyante na nakasuot ng maayos na uniforme ay naglalakad at nagtatawanan sa harap ng mga street food vendor na may mabangong amoy na nagpagutom sa kanila. Maraming tao ang gumagalaw nang may alam sa ritmo ng lungsod na ito, habang ang ama at ang 2 anak ay tila nakatayo sa labas ng lahat. Sinubukan ni Arash na bumili ng prutas sa isang tindera. Itinuro niya ang saging at inabot ang pera nang hindi sigurado. Mabilis magsalita ng Filipino ang tindera kaya hindi niya naintindihan. Nang makita niya ang kanyang naguguluhang mukha, mahina itong tumawa at inabot ang tamang sukli kasabay ng isang salita sa Ingles, "Welcome." Hinawakan ni Leila ang bag ng saging at nagtanong,
Alam ba nilang dayuhan tayo? Marahil, sagot ni Arash. At hindi ba sila galit? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Ngayon lang niya nalaman na ang takot ng isang bata ay hindi lamang tungkol sa tunog ng pagsabog, kundi maaari ring takot na walang sinuman ang gusto siyang manatili. Lumuhod si Arash sa kanyang harapan. Leila, makinig ka mahal. Maaaring hindi tayo nagsasalita ng parehong wika sa mga tao dito, ngunit ang kabaitan ay hindi kailangan isalin upang maunawaan. Tumingala siya sa kanya, tila hindi pa rin sigurado, hanggang sa inabot ng tindera ng prutas ang isang maliit na orange ng libre at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Leila. Natahimik ang bata bago ngumiti ng bahagya at sa sandaling iyon, ang pader ng wika ay tila bumaba ng kaunti. Kinahapunan, umulan ng malakas, nang walang babala. Nagbago ang langit ng Maynila mula sa mainit na puti tungo sa madilim na abo sa loob ng ilang minuto. Malakas ang hangin kaya nanginginig ang mga karatula ng tindahan. Kaaalis lamang ni Arash at Leila sa kanilang tinutuluyan upang magtanong ng trabaho sa mga maliliit na tindahan sa malaking kalsada. Ngunit ang karamihan ng mga sagot ay magalang ng ngiti na sinundan ng pag-iling. Ang ibang tindahan ay hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Ang iba ay naintindihan ngunit hindi kayang kumuha ng dagdag na tao. Ang ilan ay tumingin sa kanyang anak na nakakapit sa braso ng kanyang ama at tila nag-aalangan na magsalita ng direkta. Nang bumuhos ang malalaking patak ng ulan, mabilis na tumakbo ang ama at anak upang sumilong sa ilalim ng markesa ng isang maliit na karinderiya sa tabi ng kalsada. Ito ay isang simpleng karinderiya, may ilang stainless na mesa, may mga kaldero at tray ng pagkain na nakahanay, at isang matandang babae na nakasuot ng apron na nagmamadaling nagliligpit upang hindi mabasa ng ulan. Nagulat si Leila sa tunog ng kulog. Nagulat siya halos umiyak. Mabilis na hinila ni Arash ang kanyang anak at niyakap. Ayos lang, ulan lang yan. Bumaling ang may-ari ng tindahan at inabot ang isang maliit na tuwalya nang walang salita. Kinuha ito ni Arash nang may paggalang. Dahan-dahan niyang pinunasan ang buhok ng kanyang anak. Nanganginig pa rin ng bahagya ang bata. Pagkatapos, itinuro ng babae ang mesa. Sinubukan ni Arash na tumanggi, ngunit bumalik siya at kumuha ng 2 baso ng mainit na tubig kasama ang isang plato ng hiniwang omelette at inilagay sa harapan ni Leila. Tiningnan ng bata ang pagkain sa kanyang harapan bago tumingala sa kanyang ama upang humingi ng pahintulot. Sige, kumain ka, mahina sabi ni Arash. Ang pangalan ng may-ari ng tindahan ay Aling Somporn. Kaunti lamang ang alam niya sa Ingles, ngunit mahusay siyang magbasa ng ekspresyon ng mukha. Matapos humina ang ulan, itinuro niya ang cellphone ni Arash upang gamitin ang translation app. Kaya nag-type siya ng maikling mensahe na galing siya sa Iran, tumakas sa digmaan kasama ang kanyang anak lamang at naghahanap ng trabaho. Dahan-dahang binasa ni Aling Somporn ang mensahe. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa matinding pag-unawa. Dahan-dahan siyang nag-type ng sagot sa pamamagitan ng app. Wala akong gaanong pera, ngunit kung masipag ka, maaari kang dumating bukas para tumulong maghugas ng plato at mag-ayos ng tindahan. Muling tiningnan ni Arash ang pangungusap ng ilang beses, tila natatakot na nagkamali siya sa pagkakasal. Talaga po? Mahina niyang tanong. Tumango si Aling Somporn at itinuro si Leila. Ang anak mo, maaari siyang umupo. Ayos lang. Sa labas, mahina pa rin ang ambon. Ang amoy ng basang lupa ay humahangin sa loob. Yumuko si Arash ng bahagya upang itago ang kanyang mga mata na nagsisimula ng mamula. Hindi niya kailanman naisip na sa isang banyagang bansa. Ang kanyang unang trabaho ay magmumula sa isang maliit na karinderiya habang sumisilong sa ulan. Ngunit minsan, ang buhay ay hindi nagpapadala ng himala sa malalaking anyo. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng mainit na omelette. At ang salitang maaari kang tumulong bukas mula sa isang taong kakikilala lamang niya nang wala pang isang oras. Kinabukasan, dumating si Arash sa tindahan ni Aling Somporn bago pa man ito magbukas. Suot niya ang kanyang lumang t-shirt, nilukot ang mga manggas, handa para sa anumang marangal na trabaho na makakapagbigay ng pagkain sa kanyang anak. Si Leila naman ay nakaupo sa isang sulok ng tindahan, kasama ang lumang sketchpad na dinala niya mula sa Iran. Tahimik pa rin siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas gising habang tinitingnan ang mga taong dumadaan. Mas mabigat ang trabaho sa tindahan kaysa sa inaakala niya. Paghuhugas ng plato, pagpupunas ng mesa, pagbubuhat ng mga kahon ng yelo, pagbitbit ng mga supot ng ulam,
pagkuha ng mga gamit mula sa palengke, at pagsisikap na matuto ng mga pangalan ng pagkaing Pilipino nang paisa-isa mula sa mga senyas at tawa ng isa pang manggagawa na nagngangalang Ben. Halos hindi nakakaintindi ng Ingles si Ben, ngunit napakabait niya kaya ginawang mas madali ang lahat. Tinuruan niya si Arash ng mga pangunahing salitang Filipino tulad ng salamat, yelo, masarap at ingat mainit. Sa bawat pagkakataon na mali ang pagbigkas ni Arash, tumatawa ang mga tao sa tindahan, ngunit ito ay tawa na nag-iimbita upang subukan muli, hindi tawa ng panunuya. Napansin ni Aling Somporn na hindi gaanong nagsasalita si Leila, kaya binigyan niya ang bata ng makulay na kakaning Pilipino upang subukan. Sa simula, tumanggi si Leila, ngunit sa huli ay kinagat niya ang isang maliit na piraso at lumaki ang kanyang mga mata. Sweet. Humalakhak si Aling Somporn. Oh, matamis. Mula noon, lagi siyang may maliit na bagay na ibinibigay kay Leila. Minsan saging na prito, minsan ay malamig na gatas, o isang bagong krayon na binili niya bilang regalo, tila isa siyang apo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang karinderya ay naging unang lugar sa loob ng ilang buwan kung saan hindi naramdaman ni Arash na kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng oras. Pagod siya hanggang sa sumakit ang kanyang likod at namumula ang kanyang mga kamay mula sa tubig, ngunit mas gumaan ang kanyang puso dahil mayroon na siyang kaunting pera para makabili ng mga pangunahing pangangailangan at makapagpatuloy sa pagrenta ng silid. Isang hapon, habang tahimik, nakaupo si Leila at gumuguhit sa mesa. Gumuhit siya ng isang bahay sa ilalim ng asul na langit, may puno, may sikat ng araw at 3 tao na magkahawak ang kamay. Nakita ito ni Arash at natahimik. Sino ito? Tanong niya. Itinuro ni Leila. Si tatay. At si nanay? Idinikit ng bata ang kanyang daliri sa dilaw na araw sa itaas na sulok ng papel. Nandito si nanay, binabantayan tayo. Kaagad na inihilig ni Arash ang kanyang mukha sa ibang direksyon dahil ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang luha. Si Aling Somporn, na nakatayo malapit, ay nakita ang larawan. Wala siyang tinanong. Inabot lamang niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinapik ang balikat ni Arash tulad ng ginagawa ng mga Pilipino kapag nagpapagaan ng loob nang hindi masyadong nakakaabala, at naintindihan ni Arash sa araw na iyon na ang maliit na tindahan na ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng trabaho. Dahan-dahan nitong ginagamot ang takot ng kanyang anak at inaayos ang puso ng isang ama ng tahimik nang walang sinumang nagsabi ng salitang awa kahit isang beses. Lumipas ang ilang linggo. Ang lungsod na dating banyaga ay nagsimulang magkaroon ng pamilyar na ritmo. Alam na ni Arash na mabilis dumating at umalis ang ulan sa Maynila. Alam niyang bubuksan ni Aling Somporn ang tindahan bago pa sumikat ang araw. Alam niyang gustong kumanta ni Ben ng mga awiting folk ng mali ang tono. Alam niyang may tindera ng prutas sa dulo ng eskinita na laging nagbibigay ng libreng saging kay Leila. At alam niya na, sa Pilipinas, ang salitang, "Kumain ka na ba?" minsan ay nangangahulugang, "Nag-aalala ako sa iyo." Ang kanyang natagpuan ay hindi malaking halaga ng pera, hindi isang magandang trabaho, hindi isang perpektong bagong tahanan, kundi isang bagay na hindi niya inakalang marami pa ring natitira sa mundo pagkatapos ng digmaan. Ang ordinaryong kabaitan ng tao. Isang araw, isang regular na customer ng tindahan, isang guro sa isang maliit na pribadong paaralan sa malapit, ang napansin na si Leila ay nakaupo at gumuguhit mag-isa araw-araw. Kaya lumapit siya upang makipag-usap kay Aling Somporn bago tanungin si Arash kung nag-aaral na ba ang kanyang anak. Umiling si Arash ng may pag-aatubili. Wala pa siyang kumpletong dokumento at limitado ang kanyang pera. Nag-isip ang guro bago sinabi na ang paaralan ay may impormal na klase para sa mga dayuhang bata at mga bata na naghihintay ng pagproseso ng mga dokumento. Kung gusto niya, maaari siyang tumulong makipag-usap. Halos hindi makapaniwala si Arash sa kanyang narinig. Talaga po, ang mga bata ay hindi dapat huminto sa paglaki dahil sa digmaan ng mga matatanda, simpleng sagot ng guro. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa kanyang isip buong gabi. Ilang araw pagkatapos, nakaupo si Leila sa isang maliit na silid-aralan kasama ang mga bata mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika at iba't ibang sugat. Ang ilan ay tumakas sa digmaan, ang ilan ay lumipat, ang ilan ay nagsisimula pa lamang matuto ng mga bagong letra ng sabay-sabay. Hindi tinanong ng guro kung sino ang galing sa aling digmaan. Tinuruan lamang niya ang lahat na isulat ang kanilang sariling pangalan, gumuhit ng bahay sa kanilang pangarap,
at kumanta ng mga kanta na walang sinuman ang nakakanta ng tama sa buong silid-aralan. Kinahapunan, umuwi si Leila na may pinakamalawak ng ngiti simula nang dumating sila sa Pilipinas. "Tatay, may kaibigan na ako." Tatlong simpleng salita, ngunit nagpatigil kay Arash sa kalagitnaan ng paglalakad. Yumuko siya upang tignan ang kanyang anak. Nakita ang isang kislap na bumalik sa mga mata ng isang bata na dati nagugulat sa bawat malakas na tunog. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang bagay na ito na kanyang natagpuan sa Pilipinas ay hindi lamang kaligtasan. Ito ay pagkakataon upang bumalik ang kanyang anak sa pagkabata. At para sa isang ama na dating nag-iisip na nakatakas lamang siya upang mabuhay, iyon ay isang himala na mas malaki kaysa sa kanyang kailanman hiniling sa Diyos. Ngunit ang pag-asa ay hindi kailanman dumarating nang walang anino ng takot na sumusunod. Isang gabi, matapos isara ang tindahan, nakatanggap si Arash ng mensahe mula sa isang lumang kaibigan sa Iran. Maikling balita sa ilang linya ang nagsabing ang lugar na dati niyang tinirhan ay inatake ng mas malakas kaysa dati. Maraming gusali ang gumuho, kasama ang gusali malapit sa kanilang lumang tahanan. Matagal siyang nakatitig sa screen, pakiramdam niya ay nawala ang hangin sa silid kaagad. Kung mas matagal pa sila ng ilang araw, maaaring hindi na nakapag-drawing si Leila sa karinderya na ito. Maaaring hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumayo dito. Nang gabing iyon, matagal siyang nakaupo ng tahimik sa dulo ng kama hanggang sa nagising si Leila at nakita ang kanyang ama na umiiyak. "Umiiyak ka ba?" Mabilis na pinunasan ni Arash ang kanyang mukha. "Hindi." Lumapit ang bata at umupo sa tabi niya. "Hindi ka marunong magsinungaling." Ang mga salita niya ay nagpatawa sa kanya kahit may luha. Kaya sinabi niya lamang ang ilang bahagi na mayroong masamang balita mula sa lumang bayan. Natahimik si Leila bago isinandal ang kanyang ulo sa kanyang balikat. "Kung ganoon, kailangan nating mamuhay ng maayos, di ba?" Tiningnan ni Arash ang kanyang anak nang may pagtataka. Ang 7 taong gulang na batang babae ay nagsasalita na tila matagal na niyang dinadala ang pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Kinabukasan, maraming beses na nagkamali si Arash sa trabaho. Ang kanyang isip ay lumulutang kaya nahulog niya ang isang stainless na tray ng malakas. Nagulantang kaagad si Leila na nakaupo at gumuguhit. Namutla ang kanyang mukha, mahigpit na niyakap ang kanyang manika. Ang larawan na iyon ay nagpamanhid sa puso ni Arash. Ngayon lang niya nalaman na kahit nakarating sila sa ligtas na lugar, ang mga sugat mula sa digmaan ay nakatira pa rin sa kanilang katawan at alaala. Kinahapunan, tinawag siya ni Aling Somporn upang umupo sa likod ng tindahan. Hindi niya siya tinanong ng direkta tungkol sa anumang bagay. Inabot lamang niya ang isang baso ng mainit na tsaa at dahan-dahang nagsalita sa Filipino na may halong Ingles. Ang mga tumatakas, ang katawan ay dumarating muna, ang puso ay sumusunod. Hindi naintindihan ni Arash ang lahat ng salita, ngunit naunawaan niya ang buong kahulugan. Yumuko siya at umamin sa Ingles na minsan, natatakot siyang hindi niya sapat na maalagaan ang kanyang anak. Natatakot siyang isang araw ay hahabulin sila ng nakaraan at sisirain muli ang lahat. Natatakot siyang hindi siya kailanman magiging sapat para sa isang bagong simula. Tahimik na nakinig si Aling Somporn bago sinabi na walang sinuman ang mahusay na makapagsisimula muli mula sa unang araw. Ngunit habang hinahanap ka pa rin ng iyong anak bilang unang tao kapag siya ay natatakot, nangangahulugan iyon na ikaw pa rin ang kanyang tahanan. Ang salitang iyon ay mas tumimo sa puso ni Arash kaysa sa anumang pampagaan ng loob. Nang gabing iyon, niyakap niya si Leila nang mas matagal kaysa sa dati at nangako sa kanyang sarili na kahit manatili pa ang mga sugat, hindi niya hahayaan na nakawin nito ang bukas ng kanyang anak. Kinabukasan, nagdaos ang paaralan ni Leila ng isang maliit na aktibidad kasama ang komunidad. Ito ay isang gabi ng piyesta sa simbahan malapit sa paaralan. Mayroong mga parol na papel, ilaw ng kandila, mga food stall, at mahinang tradisyonal na musika na lumulutang sa hangin. Hindi gaanong pamilyar si Arash sa kulturang Pilipino, ngunit nang makita niyang nasasabik si Leila, pumayag siyang sumama sa kaganapan. Ang bata ay nakasuot ng simpleng puting damit na regalo ni Aling Somporn. Umikot siya sa harap ng salamin sa kanilang silid at paulit-ulit na nagtanong, "Maganda ba ako?" Tuwing tinatanong siya, sumasagot si Arash, "Napakaganda." At sa bawat pagkakataon ay totoo ang kanyang sinasabi. Ang lugar ng kaganapan ay puno ng malambot na ginintuang ilaw.
Nagtakbuhan ang mga bata, nag-uusap ang mga matatanda ng nakaka-relax. Ang amoy ng sampagita, mahinang insenso, at inihaw na pagkain ay magkakasamang lumulutang sa kakaiba ngunit nakapapayapang paraan. Tinawag si Leila ng kanyang mga kaibigan upang tumulong sa paggawa ng maliliit na palamuti mula sa dahon ng saging at bulaklak. Tumawa siya ng malakas kaya halos hindi na matandaan ng kanyang ama kung gaano katahimik ang bata sa unang araw ng kanilang pagdating. Nang dumating ang oras ng pagpapalipad ng mga parol na papel, ang mga bata ay tumingala sa kalangitan na may kumikinang na mga mata. Ipinaliwanag ng guro na ang ilan ay nagsusulat ng kanilang pag-asa, ang ilan ay mga panalangin sa papel at inililipad ito kasama ang liwanag. Bumaling si Leila sa kanyang ama. Maari din tayong magsulat, di ba? Oo, mahal. Umupo siya at nagsulat ng mga salitang Ingles sa maliit na piraso ng papel bago niya tinupi at ibinigay kay Arash upang tulungan siyang ikabit sa parol. Sumilip siya sa maikling mensahe. I want no more bombs. I want home in Father's smile. Binasa ito ni Arash at natahimik. Naputol ang kanyang paghinga ng saglit. Nang nagsimulang lumipad ang parol mula sa maliliit na kamay ng kanyang anak, dahan-dahang tumaas ang mainit na liwanag sa itaas ng kanilang ulo, sumama sa 12-dosenang iba pang ilaw sa madilim na kalangitan. Tumingala si Arash. Naisip niya ang gabing iyon sa kanyang bayan, kung kailan ang kalangitan ay maliwanag mula sa ibang uri ng apoy ng pagkasira. Ngunit ngayong gabi, ang kalangitan ay maliwanag sa pamamagitan ng apoy ng pagnanais. Naramdaman niya ang kamay ni Leila na sumiksik at humawak sa kanyang kamay. Ngumiti ang bata at sinabing, "Tatay, ang ganda dito, parang panaginip." Yumuko si Arash upang tignan siya. Ang kanyang mga mata ay lumambot sa paraan na hindi na nangyari sa mahabang panahon. Oo, mahal. At sa mahinang musika at ang mga parol na lumilipad pataas, nalaman lang niya na hindi lamang siya tumakas upang makakita ng bagong bansa. Tumakas siya upang makakita ng mga tao na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay maaari pa ring maging malambing at natuklasan niya ang mga sandali na nagbigay ng lakas sa kanyang puso upang muling maniwala sa kagandahan. Isang umaga sa unang bahagi ng tag-init, nakatayo si Arash sa harap ng tindahan ni Aling Somporn na may hawak na sobre ng mga dokumento. Matapos ang mahabang pagsisikap, nakipag-ugnayan sa kanya ang isang maliit na kumpanya na gumagawa ng disenyo at nangangasiwa sa konstruksyon para sa isang proyekto ng komunidad. Ang may-ari ng kumpanya ay isang regular na customer ng tindahan na napansin na si Arash ay mahilig tumulong sa pag-aayos ng maliliit na bagay at madalas na gumuguhit ng mga istruktura sa papel ng platito kapag walang customer sa tindahan. Nang malaman niyang dati siyang inhinyero, hiniling nitong makita ang kanyang mga dokumento at binigyan siya ng pagkakataon na magtrabaho bilang trainee. Maaaring hindi pa ito isang malaking trabaho, hindi pa malaki ang suweldo, at hindi pa rin madali ang daan sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang nakaraan ay hindi nasunog ng digmaan ng lubusan. Malawak ang ngiti ni Aling Somporn nang marinig ang balita. Tinapik siya ni Ben sa balikat, halos masamid siya. Si Leila naman ay tumalon sa tuwa na tila ang kanyang ama ay nanalo ng pinakamalaking premyo sa mundo. Kung ganoon, magkakaroon ba tayo ng bagong bahay? Tanong niya ng gabing iyon. Tiningnan ni Arash ang maliit na silid na masikip pa rin tulad ng dati. Ang kisame na bentilador ay maingay pa rin. Ang bintana ay nakakakita pa rin ng dingding ng gusali. Ngunit ngayong gabi, ang silid ay tila mas mainit kaysa dati. Ginagawa natin ito, sagot niya. Saan? Tanong niya. Mahina niyang dinikit ang kanyang dibdib at pagkatapos ay ang dibdib ng kanyang anak, dito. Naisip ito ni Leila bago ngumiti, tulad ng sinabi ng kanyang ama. Ang tahanan ay kung saan hindi tayo natatakot. Oo, sabi niya. Humiga siya at niyakap ang kanyang lumang manika at sinabi ang pangungusap na kailangan ni Arash na tandaan sa buong buhay niya. Kung ganoon, ang Pilipinas ang lugar kung saan tumigil sa pagtakas ang puso natin, di ba? Tiningnan ni Arash ang kanyang anak ng matagal bago dahan-dahang sumagot. Oo, mahal. Nang gabing iyon, walang tunog ng pagsabog, walang sirena, walang anino ng dilim na nagpilit sa kanya na magligpit ng gamit upang tumakas muli. Mayroon lamang tunog ng bentilador, malalayong tunog ng sasakyan, at ang tuloy-tuloy na paghinga ng isang bata na sa wakas ay nakatulog ng hindi nagugulat. Isang Iraniang ama na tumakas sa digmaan kasama ang kanyang anak na babae
ay dumating sa Pilipinas at ang kanyang natagpuan ay hindi lamang isang lugar na kanlungan. Natagpuan niya ang mga kamay ng mga estranghero na umabot upang tanggapin. Natagpuan niya ang mainit na kanin sa araw ng kawalan ng pag-asa. Natagpuan niya ang isang maliit na silid-aralan na nagbalik ng pagkabata sa kanyang anak. Natagpuan niya ang trabaho na nagbalik ng dignidad sa kanyang sarili. At higit sa lahat, natagpuan niya ang isang katotohanan. Ang tahanan ay maaaring hindi ang lugar kung saan tayo ipinanganak, kundi ang lugar kung saan ipinararamdam sa atin ng mga tao na sapat pa rin tayong mahalaga upang muling magsimula. Sa ilalim ng mainit na kalangitan ng Pilipinas, ang lalaki na dating nawalan ng lahat ay dahan-dahang natuto na umasa muli. Minsan, ang tahanan ay hindi ang lugar kung saan tayo ipinanganak, kundi ang lugar kung saan tumigil sa pagtakas ang puso. Kung ang kwentong ito ay nagpapanumbalik ng iyong paniniwala sa kabaitan ng tao, paki-like, paki-follow at magkomento ng pag-asa sa ilalim ng video na ito.